Noong una ay inakala lamang ng mga teacher na ang mga hinihimatay ng mga bata ay dahilan lamang sa kanilang problema sa bahay o kaya sa pag-aaral. Tapos nitong dumating na nga lately, ayun na nga, mga nag-aanuhan na sila, tutumbahan na, ang dami-dami. Tapos ako personally, mga taon-taon naman yon, may mga ganong nangyayari pero hindi ko lang pinapansin. Subalit nitong nakalipas na Enero, nagsimula ang isang hindi maipaliwanag na karanasan ng isang estudyante, si Marvin. Una ko kasi yun, naramdaman ko, akala ko may sakit lang ako kasi una mata ko lang. Tapos nung mga tumatagal na linggo, sunod-sunod na, ulo, dibdib. Tapos nung sumakit na yun, nag-retreat kami. Doon sa retreat house, kada na lang ako makikinig ng parang session. Yun, session namin. Hindi ko na masyado naaanuan dahil lagi na lang ako nawawala dahil nagkukulaps ako. Akala nila sakit pa rin. Pero sa eskwelahan lamang sinusumpong si Marvin at kapag nasa bahay nila ay hindi naman. At nalalaman lamang niya ang mga nangyayari mula sa kwento ng mga nakasaksi. Siya, sinisipa niya kami, pati yung mga teacher. Tapos ilang kaming bumubuhat sa kanya, hindi namin siya kaya. Nagwawala ho siya eh. Nung binibindisyonan ho siya, nakakita ho siya sa building. Ano ba to? At gusto niyang magtatalon. Ano to? At nag-iikot ang ulo. Ayon kay Marvin ay isang lalaki ang sumasanib sa kanya. Gaposte ang laki nito at kahindik-hindik ang kanyang hitsura. Madilim yung mukha niya, wala kang makikita talaga. Tapos, may sungay siya na pag ganun, tapos isa dito. Tapos, nakabalot siya ng itim na tela. Tapos yung paa niya hindi nakasahid sa lupa. Nagpunta ako doon, isang araw nga noon, last year, maraming sabay-sabay na hinihimatay ng mga bata, naninigas na parang sinasapian nga ng mga espiritu. Nadasal ako na binibisakan ng holy water pero para wala epekto, tuloy-tuloy pa rin. Walang nagawa ang ina ni Marvin kundi ipagdasal ang nangyayari sa anak. At tuluyang lang nawala ang sumpong kay Marvin nang ito ay makagraduate sa eskwelahan. Subalit nang amin siyang dalhin muli sa naturang paaralan upang isadula ang nangyari sa kanya, naganap ang hindi inasahang pangyayari. Saksi ang grupo ng MGB na habang siya'y pinipigilan ay lalo itong nagpupumiglas at sumisigaw. Dinadaing din niya ang matinding pananakit ng kanyang tiyan. Matapos ang pangyayari ito ay dali-dali nang umalis si Marvin sa paaralan at nang makausap namin ang kanyang ina ay sinabi niyang hinding-hindi na niya pababalikin si Marvin doon. Hindi lamang si Marvin ang nakakaranas ng kakaibang pangitain sa loob ng eskwelahan, kundi pati na rin si Maricel. Habang sila ay nagro-rosaryo sa loob ng silid, ay napalingon siya sa kanyang likod at biglang tumambad ang isang babaeng nakaitim. Napatingin po ako sa likod. Nandun po siya. Nakatayo. Yung babae yung isa. Actually kasi dalawa sila. Yung babae yung nakaitim na nakapiri. Kaganon. May talukbong. Tapos nung nakita ko talaga, galit na galit. Nakatingin talaga sa amin. Kasi nung napatingin ako sa kanya, napatingin siya sa akin talaga. Hindi na binanggit ni Maricel sa kanyang mga kaklase ang nangyari sa pangambang magkakatakutan sila. Pero nang minsang siya ay nakaupo sa silid-aralan, ay nakita na naman niya ang babaeng nakaitim na lilisik ang mga mata. Umupo po ako. Yung term paper ko po, nandun sa may cabinet, sa may tapat kong upuan. Iniisip ko na kukunin ko, tatayo ako nun. Nung napatingin na sa cabinet, nandun ho siya. Binuksan ho niya yung cabinet. Yung babae, isa muna. Isa. Binuksan ho niya yung cabinet. Talagang binuksan niyang ganon.
Tapos titig na titig ho siya sa akin. Nagalit na galit. Hindi lamang sa silid-aralan nakikita ni Maricel ang nakakatakot na pangitaing ito. Nang minsan siya ay nagsusuklay ng buhok sa comfort room, ay bigla ding tumambad ang pangitain ng babaeng nakaitim. Ay di nakatalgot po muna ako sa salamin. Tapos po nung napaharap ako dahil mag-aayos ng buhok, pagtingin ko, nandun siya. Oo, nakita ko pagka gano'n, tumalikod uli ako. So ako, ewan ko kung di ko alam kung gagawin ko noon, kung sisigaw ako, iwanan ko yung kaklase ko. Ayoko na nung iwanan siya. Ayon kay Maricel, tumigil nang magpakita sa kanya ang babaeng nakaitim sa tulong ng 3 puting duwende na nakatira din sa loob ng paaralan. Nung nagpakita po yung duwende, sabi niya sa akin na, huwag kang mag-alala, tutulungan naman namin ikaw eh. Dahil, kasi nga, tatatlo lang naman kami puting duwende, dahil lahat nga, panaitim. Dahil po kasi nagalit po nung may pinutol po silang puno dito sa may namin. Opo. At magmula nga noon, ay natahimik na ang kalooban ni Maricel. Subalit nang aming siyang puntahan sa kanilang paaralan upang isadula ang pangyayari, may naganap na namang hindi inaasahan. Dinala si Maricel sa tanggapan ng prinsipal at dito'y lalo pa siyang nagpumiglas. Tumagal ng halos kalahating oras sa kalagayang ito si Maricel at nanumbalik lamang sa kanyang sarili nang patakan ng kandila ang kanyang mga paa. Ang nararanasan ng mga estudyante ay nagaganap din pala sa mga guro. So minsan naman mga 12 o'clock, parang napapansin ko na nararamdaman ko na mayroong naglalaro ng bolang maliliit. Gagawin ko naman, liligirin ko yung paligid ko, lalabas ako, wala namang naglalaro. Kaya ayun, naiano ko na lang yung sarili ko na palaging nandun lang sila kasama. Tuwing umaga pag pumapasok ako doon, meron ako nakikita doon sa isang side ng library na basa. Pero wala naman doong gripo, wala namang pagkukunan ng tubig. Dahil na rin sa nagaganap na ito sa paaralan, aming isinama ang isang master sa metaphysics upang alamin kung meron pangang nananahang kakaibang nilalang doon na ayon sa kanya ay mararamdaman niya sa pamagitan ng vibration o enerhiyang bumabalot dito. Pumasok si Master B sa isang silid at dito ay nakadama siya ng ibang frequency na ayon sa kanya ay pinakasentro ng kanilang tahanan noon. Ayon sa kanya ay mga engkanto ang dating nananahan dito at ipinaliwanag niya kung bakit nasapian ng mga ito ang ilan sa mga bata. Gusto makipag-communicate sa tao. Gusto sabihin kung ano yung nandun sa kanila, kung ano yung kanilang pahatid. Pero ang diferensya, hindi nakausap eh. Eh kung may marunong na nag-monitor doon, nakakausap mismo yung nasa ibang dimension na nandoon sa katawan nung sinaniban. Pinuntahan din niya ang kwarto kung saan nagwala si Marvin at Maricel. First, nag-exist pa yung frequency na tinirhan ng mga yan, ano? Andiyan pa yung vibration niya eh. Although wala na nga yung entity, yung vibration is still here. Isang silid naman sa bagong building ang nakatawag ng pansin ni Master B at dito niya nadama ang vibration ng isang engkantong babae. Ang nakikita dito halos etheric, halos smoke. Hindi mo naman masasabi mabaya dyan dahil kung pumasok yun sa ordinaryong tao, bagsak eh. Engkanto. Engkanto sa sa kahoy, puno. May engkanto sa bato eh. May engkanto sa tubig.